Pasko noon, nagising akong mag-isa. Ang Pasko ko ay naging isang malaking kahihiyan, isang hiya. Ang anak at manugang ko tumakas, kinuha ang P1 milyon na pambakasyon. Walang utang na loob. Akala nila ako ay ATM lang. Hindi nila nakita ang sakripisyo ko. Halos 28 milyon ang ginastos ko sa kanilang buhay. Pero hindi nila alam. Ang ATM ninyo ay may hawak na lihim na yaman. Lahat ay may legal na dokumento. Ngayon, hindi na ito tungkol sa pera. Ibinabalik ko ang aking dangal. Ibibigay ko sa kanila ang leksyon na aalalahanin nila habang buhay. Kung ikaw ay nasaktan din ng sarili mong pamilya, kwentuhan mo ako sa comments section. Paki-like at share po. Ang anak kong babae ay tinalikuran ako nitong Pasko. Tumakas kasama ang kanyang asawa at mga biyenan sa isang biyaheng. Ako ang nagbayad ng buong P1 milyon para sa kanila. Ang inaasahan ko ay init ng pamilya, ngunit ang natagpuan ko ay isang walang lamang bahay at isang liham ng pagkakanulo. Lumalabas na plinano nila ang lahat. Nagkaroon sila ng usapan nang wala ako kung saan pinagtawanan nila ang ATM ko. Kaya kinansela ko ang lahat. Tinawagan nila ako ng 76 beses, ngunit wala silang ideya na ito ay simula pa lang. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa comment section. Ang inaasahan ko ay amoy ng kape at hamon, Christmas ham. Sa halip, natagpuan ko ang katahimikan. Sa mesa ng kusina ay may isang piraso ng papel na katiklop ng isa, na nakalagay mismo kung saan nakalagay ang aking tasa ng kape. Ang pangalan ko, Ramon, ay nakasulat sa sulat kamay ng aking anak na si Carla. Wala nang iba pang gumulo sa katahimikan ng umaga. Walang tawanan mula sa sala. Walang tunog ng mga regalo na pinunit. Walang boses na nag-uusap tungkol sa aming nalalapit na bakasyon sa Hokkaido, Japan. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang liham. Pa, nagpasya kaming pumunta sa Japan nang wala ka. Kailangan ng pamilya ng oras na ito na magkasama. Kami lang. Babalik kami sa Enero, Du. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Alam naming kaya mo iyan. Salamat sa lahat. Nagmamahal, Carla. Al. Ang papel ay dumulas sa aking mga daliri. Wala na sila. Sa umaga ng Pasko, matapos akong gumastos ng P1 milyon para planuhin ang perpektong bakasyon ng pamilya, pagkatapos ng mga buwan ng masayang pagpaplano kung saan yakap ako ni Carla at tinawag akong pinakamahusay na ama sa mundo, naglakad ako sa bahay na tinatawag ang kanilang mga pangalan. Carla, Paolo, Tatay Ben, Nanay Lita. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa mga walang lamang pader. Ang kanilang mga silid-tulugan ay nakabukas, nagpapakita ng mga kama na mabilis na ginawa. Sa aparador ni Carla, ang espasyo kung saan nakalagay ang malaking maleta ay walang laman. Nawawala ang shaving kit ni Paolo sa banyo. Bumalik ako sa kusina, kinuha ko ang telepono ko nang nanginginig ang mga daliri. Ang numero ni Carla ay diretso sa voicemail. Ang kanyang masiglang recorded na boses ay parang panunuya ngayon. Carla, si Papa ito. Nakita ko ang iyong liham. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Tumawag ka sa akin, pakiusap. Ang telepono ni Paolo ay nag-ring ng minsan bago nag-voicemail. Pagkatapos ay kay Tatay Ben. Pagkatapos ay kay Nanay Lita. Ang bawat hindi nasagot na ring ay nagtulak sa katotohanan na mas malalim sa aking dibdib. Hindi ito impulsive. Plinano nila ito, silang lahat, nang magkasama. Naupo ako sa aking leather recliner, napapalibutan ng mga nakabalot na regalo na binili ko para sa mga taong nagtaksil sa akin. Ang mga ilaw ng Christmas tree ay patuloy na kumikislap, nagpapaliwanag sa mga gift tag na nakasulat sa sarili kong sulat kamay. Para kay Carla, may pagmamahal mula kay Papa. 3 buwan na ang nakalipas, inihayag ko ang bakasyon habang nagdi-dinner. Si Carla ay nahihirapan mula noong diborsyo niya, at ang mga magulang ni Paolo ay hindi pa nakaranas ng tunay na bakasyon. Gusto kong bigyan sila ng isang espesyal. Hokkaido para sa bagong taon, sabi ko, inilalabas ang mga brochure ng resort. 7 araw lahat ng gastos bayad, skiing, spa treatments, lahat. Niyakap ako ni Carla. Pa, hindi ka kapanipaniwala. Ito ang eksaktong kailangan naming lahat. Mahigpit na kinamayan ako ni Paolo. Ramon,
Malaking tulong ito para sa amin. Talaga. Si Tatay Ben at Nanay Lita ay umiyak pa. Hindi namin pinangarap na makita namin ang lugar na ganoon, bulong ni Tatay Ben. Naramdaman ko ang pagmamalaki, ang pagiging kapaki-pakinabang. Sa wakas, makakalikha ako ng mga alaala ng pamilya na magtatagal magpakailanman. Ngayon, naiintindihan ko ang kanilang mga luha ng iba. Plinano na nilang i-eksklusibo ako noon pa man, tinitimbang kung gaano karami ang mabibili ng aking pagkabukas palad kumpara sa kung gaano sila makatiis sa aking presensya. Kinuha ko ang aming family photo mula noong nakaraang Pasko, 5 nakangiting mukha. Ang braso ni Carla ay nakapatong sa aking balikat. Si Paulo ay nagbibigay sa akin ng thumbs up. Si Tatay Ben at Nanay Lita ay nakangiti ng may tunay na init o ang akala ko ay tunay. Nag-usap kaya sila matapos akong matulog? Binilang ba nila ang mga araw hanggang sa makuha nila ang pera ko at iwanan ako? Ang susi ng Mercedes ay nakalagay sa counter ng kusina kung saan iniwan ito ni Carla. Isang huling pang-iinsulto. Nag-Uber sila papunta sa airport kaysa gamitin ang kotse ko. Tinitiyak na alam kong hindi ito tungkol sa transportasyon. Ito ay tungkol sa pagpili na huwag akong isama. Ang telepono ko ay nag-buzz sa isang text mula sa kapitbahay ko, si Mang Rene. Maligayang Pasko, Ramon. Sana ay masaya ka ngayong umaga kasama ang iyong pamilya. Tinitigan ko ang mensahe hanggang sa dumilim ang screen. Ginawa nila ang kanilang pagpili. Akala nila ako ay isang malungkot na matandang lalaki na may malalim na bulsa at walang gulugod. Isang tao na quietly nasasaluhin ang kanilang pagtataksil at patuloy na pupunduhan ang kanilang buhay nang walang kahihinatnan. Nagkakamali sila. Naglakad ako sa aking opisina at binuksan ang drawer ng desk kung saan nakalagay ang lahat ng aming dokumento sa bakasyon, mga confirmation number, impormasyon ng resort, mga resibo ng pagbabayad, lahat ng kailangan nila para sa kanilang perpektong getaway. Lahat ng kontrolado ko pa rin. Ang daliri ko ay nakalutang sa numero ng telepono ng resort. Magandang umaga, Snow Pine Resort, Hokkaido. Ito si Ate Ruby. Paano ako makakatulong sa inyo? Ito si Ramon, si Mr. Ramon. Ang pamilya ko ay nag-check-in kagabi sa ilalim ng Ramon Reservation. Kailangan kong gumawa ng ilang agarang pagbabago. Ay, opo, Mr. Ramon. Ligtas na nakarating ang pamilya nyo. Mukhang mas excited sila sa kanilang stay. Anong mga pagbabago ang gusto nyong gawin? Binuksan ko ang aking planning binder sa detalyadong itinerary na ginugol ko ng mga linggo sa paggawa. Kailangan kong kanselahin ang mga appointment sa spa na naka-schedule para sa Disyembre 27, lahat ng 5. Sir, iyon ay mga premium booking sa panahon ng peak season. Magkakaroon ng malaking cancellation fees. Kanselahin ang mga iyon. Huminto ang tunog ng keyboard. Sige po sir, may iba pa po ba? Ang private chef service para sa New Year's Eve. Kanselahin iyon. Gumuhit ako ng linya sa 150,000 na gastos gamit ang aking pulang ballpen. Ang ski lessons, kanselahin ang lahat ng iyon. Kanselahin ang wine tasting tour. Kanselahin ang private shopping appointment. Ang bawat cancellation ay parang pag-alis ng kanilang mga pangalan mula sa aking testamento. Sadyang at pinal. Ang profesional na composure ni Ate Ruby ay bahagyang nabasag. Sir, ito na po ang karamihan ng inyong planadong activities. Ayos lang po ba ang lahat? Ang lahat ay perpekto. Isang bagay pa. Alisin ang aking credit card authorization para sa anumang karagdagang singil. Maaari na silang magbayad para sa sarili nilang. Ibaba ko ang telepono bago siya makasagot at agad kong binuksan ang ilalim na drawer ng aking filing cabinet. Sa loob ay nakalagay ang mga folder na naglalaman ng 7 taon ng mga resibo. Bawat piso na ginugol ko para suportahan si Carla at Paulo nakaorganisa ayon sa kategorya at taon. Ang folder ng universidad ay nagtataglay ng 10 milyon sa tuition payments sa loob ng 4 na taon. Ang psychology degree ni Carla na hindi niya kailanman ginamit. Naalala ko ang araw ng kanyang pagtatapos, ang luha na dumadaloy sa kanyang mukha habang niyayakap ako. Nangangako na ipagmamalaki niya ako. Wedding expenses, 3.5 milyon para sa tinawag ni Carla na kanyang fairy tale day. Ang venue, ang mga bulaklak, ang photographer.
Isinulat ko ang bawat tseke ng may kagalakan. Pinapanood ang mga pangarap ng aking anak na natupad. Apartment down payment, fee 5 million. Inayos ko ito bilang isang formal na pautang, hindi regalo. Smart business practice, kahit sa pamilya. Ang mga papeles ay nakalagay sa Manila folder nito. Ang pirma ni Paulo ay matapang sa promissory note. Ang telepono ko ay nag-ring na bago ko pa matapos suriin ang mga file. Ramon, maligayang Pasko, kaibigan. Ang boses ni Atty. Miguel Reyes ay nagdadala ng relaxed holiday tone. Ang aking abogado sa loob ng 23 taon, ang taong humawak sa pagbebenta ng aking negosyo at retirement planning. Miguel, kailangan ko ng legal advice ngayon. Ang kanyang paghinto ay nagsabi sa akin na nahuli niya ang edge sa aking boses. Ramon, ano ang problema? Iba ang tunog mo. Umalis ang pamilya ko patungong Hokkaido nang wala ako nitong umaga ng Pasko matapos kong bayaran ang mga salita ay lumabas ng flat, parang negosyo. Gusto kong malaman ang aking mga legal na opsyon tungkol sa pera na ipinahiram ko sa kanila sa loob ng maraming taon. Sandali ano? Si Carla at Paulo ay umalis sa iyo nitong Pasko. Seryoso ka ba? Ganap na seryoso. Kinuha nila ang pera ko at tinalikuran ako. Ngayon gusto kong malaman kung ano ang maaari kong legally na mabawi. Ang katahimikan ni Miguel ay humaba ng sapat na nagtaka ako kung nahulog ang tawag. Sa wakas, Ramon, ang apartment loan documentation na inihanda namin ay matibay. Ito ay isang callable loan na may 30 araw na abiso. Ang mga credit card na binabayaran mo ay maaaring kanselahin kaagad. Ihanda ang loan recall notice. Gusto ko na ang lahat ay handa na bukas ng umaga. Ramon, Pasko ngayon. Baka dapat nating pag-isipan ang mediation, family counseling. Ginawa nila ang kanilang pagpili, Miguel. Ngayon, ginagawa ko ang akin. Matapos ibaba ang telepono, naglakad ako sa aking fireproof safe at inalis ang mga dokumento na inasahan kong hindi na kailanganin. Bawat kasunduan sa pautang, bawat co-signed lease, bawat garantiya sa pananalapi na ibinigay ko dahil sa pagmamahal at pagtitiwala. Wala silang ideya kung ano ang legally posible. Nang ang pagkabukas palad ay naging pagtataksil, ang telepono ko ay nagsimulang mag-buzz sa isang papasok na tawag. Ang pangalan ni Carla ay nag-flash sa screen. Hinayaan ko itong mag-ring ng 3 beses bago sinagot. Ang boses ko ay matatag na parang granito. Hello Carla? Pa, ang boses niya ay nabasag sa takot. Ano ang ginawa mo? Sinasabi nila. Lahat ng aming reservation ay kinansela. Ang spa, ang mga restaurant, lahat. Kinansela ko sila. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin tulad ng isang chasm. Pagkatapos, hindi mo pwedeng gawin iyan. Nandito na kami. Plinano namin ang buong biyaheng ito sa paligid ng mga bookings na iyon. Hindi. Ako ang nagplano ng biyaheng ito. Nagpasya lang kayong i-eksklusibo ako mula rito. Pa, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag ng ano? Kung paano nyo kinansela ang pag-iwan sa akin ng mag-isa nitong umaga ng Pasko? Kung paano nyo kinuha ang P1 million ko at tinalikuran ako? Ang mga daliri ko ay nag-drum sa desk. Walang dapat ipaliwanag, Carla. Ang paghinga niya ay naging mabilis, desperado. Maaari nating pag-usapan ito kapag bumalik kami. Maaari nating ayusin ang mga bagay-bagay. Maaari ba? Tulad ng inayos namin ang pagsasabi sa akin na aalis kayo. Pa, nagiging unreasonable ka. Nagiging practical ako. Si Atty. Miguel Reyes ay naghahanda ng legal na papeles para tawagin ang inyong apartment loan. 30 araw na abiso ayon sa tinukoy sa kontrata na nilagdaan mo at ni Paulo. Ang inyong mga credit card ay kakanselahin mamayang tanghali. Anumang garantiya sa bangko na nilagdaan ko ay binabawi. Binuksan ko ang aking safe at inalis ang makapal na stack ng mga dokumento. Talaga bang inakala mo na wala akong iningatang talaan ng aking pagkabukas palad? Pa, tumigil ka. Pakiusap. Ngayon siya ay umiiyak na. Nagkamali kami. Okay, dapat ay kinausap ka muna namin. Gumawa kayo ng pagpili. Ngayon, mamuhay kayo sa mga kahihinatnan. Pa, seryoso ka ba? Hindi mo pwedeng sirain ang buhay namin dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali. Ito ay hindi impulse. Plinano nyo ito. Tinalakay nyo. Kinansela nyo.
Ito ay calculated betrayal. Ang boses ni Paulo ay biglang sumali sa tawag. Ramon, lumalabas na ito. Pag-usapan natin ito tulad ng mga matatanda dito. Ang mga matatanda ay hindi nagtataksil sa mga miyembro ng pamilya nitong umaga ng Pasko. Paulo, tumigil ka. Mayroon akong mga resibo. Bawat bayad na ginawa ko para sa iyong buhay. Ang apartment down payment, ang mga credit card, ang car loan na co-sign ko, ang mga gastos sa kasal, ang mga bayarin sa medisina ng iyong mga magulang na binayaran ko noong nakaraang taon. Tinalakay ba ninyo ang mga iyon nang planuhin ninyong i-eksklusibo ako? Ang nanginginig na boses ni Tatay Ben ay dumating sa telepono ngayon. Ramon, anak, pakiusap. Hindi namin sinasadya na saktan ka. Akala namin alam ng mga bata ang ginagawa nila. Tatay Ben, hindi ako ang anak mo. Ang anak mo ay kinuha ang aking anak at ang aking pera at iniwan ako ng mag-isa nitong Pasko. Nagsimulang umiyak si Nanay Lita sa background. Ito ang eksaktong sinusubukan naming iwasan, sabi ni Carla sa gitna ng kanyang mga luha. Ang iyong mga guilt trip, ang iyong pangangailangan na kontrolin ang lahat gamit ang pera. Isang malamig na bagay ang tumira sa aking dibdib. Kontrol. Binigyan ko kayo ng kalayaan, edukasyon, bahay, isang pagpipilian sa karera. Lahat ng ginawa ko ay para palayain kayo, hindi kontrolin kayo. Pero laging may strings attached, hindi ba? Laging may mga kondisyon. Ang tanging kondisyon ay ang basic na paggalang sa kapwa. Tila, iyon ay masyadong marami upang hilingin. Ang silid ng hotel ay naging tahimik, maliban sa mga muffled sobs. Ano ang gusto mo? Tanong ni Paulo sa wakas. Pera, isang paumanhin. Ano ang aabutin para ayusin ito? Ayusin ito? Hindi mo maayos ang pagtataksil, Paulo. Maaari ka lamang mamuhay kasama nito. Kaya iyon na iyon. Sisirain mo ang lahat dahil nasaktan ang damdamin mo. Ang tiwala ko ang nabasag. May pagkakaiba. Ang susunod na bahagi ay nagpakita ng walang utang na loob. Pumunta ako sa opisina ko, kinuha ang laptop ko at nagbukas ng bagong spreadsheet. Nagsimula ako sa edukasyon ni Carla. Sunod-sunod, ipinasok ko ang bawat bayad sa tuition, bawat bayad sa dormitoryo, bawat pagbili ng textbook na sinakop ko. 4.5 milyon bawat taon sa loob ng 4 na taon. Ang calculator ng laptop ay nagpakita ng 10 million total. Ang gastos sa kasal ang sumunod, ang venue na kailangang makuha ni Carla, ang damit na mas mahal kaysa sa kotse ng karamihan ng tao. Ang honeymoon sa Bora Bora, isa pang 3.5 million. Ang apartment down payment ang nagpahinto sa akin. Ako ay smart doon. Inayos ito bilang isang formal na pautang sa tulong ni Ate Don Miguel. P5 million na may promissory note na nilagdaan ni Carla at Paulo. Interest rate na mas mababa sa market, ngunit legally binding. Ang vehicle purchases, ang BMW ni Carla, 2.5 million. Ang truck ni Paulo, 1.8 million. Parehong loan na co-signed ko dahil hindi sapat ang kanilang credit. Monthly support sa nakalipas na 3 taon ay nag-average ng 150,000. Rent assistance, pera sa grocery, bayad sa insurance, emergency funds, isa pang 5.4 million. Ang huling total ay nagpahilig sa aking upuan, 128 million. Kalahating bilyong piso ng documented generosity ang binayaran ng calculated betrayal. Tinawagan ko si Ate Don Miguel. Ramon, kumusta ka? Ikinansela ang mga credit card ngayong gabi. Ang abiso sa apartment loan ay maaaring ihatid bukas. Magkakaroon sila ng 30 araw mula sa pagtanggap. Ang kaharian ng tagumpay at konsekwensya. 4 na araw ng paghahanda ang nagbago ng aking bahay sa isang kuta ng dokumentasyon. Nang dumating ang truck ni Paulo sa aking driveway nitong Disyembre 29, pinapanood ko mula sa bintana ng sala. Mukha silang eksakto sa inaasahan ko, mga damit na gusot. Ang mga mata ni Carla ay namumula-mula sa pag-iyak. Si Tatay Ben at Nanay Lita ay sumusunod sa likuran. Binuksan ko ang pinto bago sila kumatok. Halina.
Ramon anak, nenerbiyos na sabi ni Tatay Ben. Siguro dapat nating lahat na huminga muna dito. Nangyayari ang mga hindi pagkakaunawaan na ito sa pamilya. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang coordinated na desisyon na i-eksklusibo ako habang tinatanggap ang aking suporta sa pananalapi. Naglakad ako sa aking desk at kinuha ang folder na inihanda ni Atty. Miguel. Nirepaso ko ang bawat transaksyon sa pananalapi sa pagitan namin sa nakalipas na dekada. 28 milyon sa documented support. Ang silid ay naging tahimik maliban sa matalim na paghinga ni Nanay Lita. Ang iyong edukasyon, Carla, ang iyong kasal, ang iyong apartment down payment na legally na inayos bilang isang pautang, hindi regalo, bagaman tila nakalimutan mo ang detalyeng iyon. Ang pautang ay kalable na may 30 araw na nakasulat na abiso. Si Paulo ay biglang tumayo. Baliw ito, hindi mo pwedeng sirain ang buhay namin dahil sa nasaktan na damdamin. Hindi ako sumisira ng anuman. Tinatawag ko lang ang mga legitimate na utang. Ang inyong mga credit card ay kinansela epektibo nitong Enero 1. Itigil mo ito. Ang boses ni Carla ay nabasag sa tunay na takot ngayon. Mawawala sa amin ang lahat. Dapat ay isinaalang-alang niyo iyan bago niyo pinagpasyahan na ang aking presensya ay hindi ka nais-nais. Pamilya laban sa batas, ang pag-aresto. Dumating ang araw ng bagong taon na may katahimikan. Kinabukasan, nanayagan sa bahay si Paulo. Naka-activate ang aking security system mula sa discrete panel sa tabi ng aking upuan. 6 na kamera ang sumasaklaw sa lahat ng approaches sa bahay, lahat ay nagre-record. Magandang gabi, Paulo. Nanatili ako sa threshold, pinapanatili ang kontrol sa espasyo. Huwag mo akong bigyan ng magalang na kalokohan na iyan. Itinulak niya ako papasok sa sala. Alam mo kung anong nangyayari sa matitigas na ulo na matatanda na nakatira ng mag-isa sa malalaking bahay na tulad nito? Anong nangyayari, Paulo? Mga aksidente. May mga masamang bagay na nangyayari kapag hindi ka maririnig ng mga kapitbahay na humihingi ng tulong. Ang iyong magarbong alarm system ay hindi makakatulong kung mayroon kang medical emergency o kung may magpasya na kailangan mong matuto ng aral tungkol sa katapatan ng pamilya. Nagtatakot ka ba sa akin? Ipinapaliwanag ko ang realidad sa isang tao na tila nalilito tungkol sa kanyang sitwasyon. Naglakad ako patungo sa aking home office. Sinundan ako ni Paulo. Tingnan mo, sabi ko. Binubuksan ang pinto ng opisina ko. Ang pader ng mga monitor ay nagpakita ng 6 na magkakaibang anggulo ng kamera ng aking ari-arian kasama ang perpektong footage ng pagdating ni Paulo at ng aming buong pag-uusap. Pumuti ang mukha niya habang kinikilala niya ang kanyang sarili sa screen na nagbabanta sa isang matandang lalaki. Yan ay... Hindi mo ako pwedeng i-record ng walang pahintulot? Ito ang aking pribadong ari-arian. Maaari kong i-record ang sino mang pumapasok. Automatikong nag-u-upload ang lahat sa secure cloud storage. Si Atty. Miguel Reyes ay tumatanggap ng mga kopya ng lahat ng security footage. Kinuha ko ang telepono ko. Ang pagbabanta sa isang matandang tao ay isang seryosong krimen, lalo na sa Pilipinas, lalo na may documented na ebidensya. Huwag mong tawagan ang pulisya. 911, ano ang inyong emergency? 2 patrol car ang dumating sa loob ng 8 minuto. Ibinigay ko ang mga printed screenshot ni Paulo na nagbabanta kasama ang audio recording. Mr. Thompson, arestado ka dahil sa kriminal na pananakot at pagbabanta sa isang matandang tao. Mas malala pa iyan dahil kaanak mo, sir. Nanginginig ang mga kamay ni Paulo habang kinukutungan siya. Hindi ito makakapagtapos sa paraang iniisip mo, Ramon. Pinanood ko ang mga ilaw ng sasakyan na nawawala sa aking kalye. Pagkatapos ay tinawagan ko si Atty. Miguel Reyes upang ipaalam sa kanya ang aming pinakabagong legal na pag-unlad. Ang kasukdulan, hustisya, served. Ang mga dokumento ng korte ay dumating sa isang maniebe na umaga, inihatid ni Atty. Miguel. Kumpletong hatol para sa iyo, Ramon. P5 milyon ang nabawi sa pamamagitan ng pagbebenta ng apartment. Lahat ng obligasyon sa kredito ay nailipat pabalik sa mga pangunahing nanghihiram. Ang mga kasong kriminal
ay nagpapatuloy ng hiwalay. Si Paulo, dahil sa kanyang criminal record para sa pagbabanta sa isang matandang tao, ay unemployable na sa anumang profesional na kapasidad. Ang kanilang apartment ay naibenta sa loob ng 1 linggo. Ang vehicle repossession ay nakumpleto kahapon. Ang bangko ay mabilis na kumilos. Gumagamit sila ng pampublikong transportasyon ngayon. Sa tanghali, pinanood ko silang naglalakad sa aking driveway. Lahat sila ay gumagalaw, ng iba ngayon, balikat na nakakubkob, mga mata na nakayuko, ang body language ng mga taong natuto ng halaga ng pagtataksil. Ang boses ni Carla ay nabasag kaagad. Kailangan nating mag-usap. Mali kami, sabi ni Carla. Nagkamali kami ng lubusan sa lahat. Ang bakasyon, ang pag-iwan sa iyo, ang paraan kung paano namin tinrato ang iyong pagkabukas palad, lahat. Pinilit ni Paulo ang sarili na tumingin sa akin. Gumawa ako ng kakilakilabot na mga pagkakamali, Ramon, ang mga banta, ang mga bagay na sinabi ko. Ako ay takot at hangal at sinaktan kita nang tinulungan mo lang kami. Si Tatay Ben ay nenerbiyos na umubo. Ramon, anak, masyado na kaming matanda para suportahan ang lahat. Kami ni Nanay Lita, hindi namin kaya. Ang aming pensyon ay hindi inilaan para sa 5 tao. Kahit sa lahat ng nangyari, pamilya pa rin kami. Tahimik na idinagdag ni Nanay Lita. Kung ako ay mag-iisip ng anumang hinaharap na relasyon, dahan-dahan kong sinabi, kailangan nito ng mga kondisyon. Kumpletong katapatan tungkol sa inyong mga motibasyon at pagpaplano. Wala nang koordinasyon sa likod ko. Isang pagkilala na ang tiwala, kapag nasira, ay dapat muling itayo sa pamamagitan ng pare-parehong mga aksyon sa paglipas ng panahon. Ngunit sila ay patuloy na nagmanipula. Nang muli silang bumalik, si Carla ay nagdala ng mga white lilies at nag-record ng aming pag-uusap. Gusto mo akong i-manipulate sa isang pagganap habang secretly na nagre-record ng aming pag-uusap para sa sarili mong layunin. Ang akusasyon ay dumating tulad ng isang pisikal na suntok. Ikaw ay naglagay ng iyong telepono upang i-record ang pag-uusap na ito mula sa sandaling umupo ka. Nag-check ng relo si Paulo ng 6 na beses sa panahon ng kanyang talumpati tungkol sa kung paano ang sandaling ito ay nangangahulugang lahat para sa kanya. Ang inyong mga paumanhin ay tunog na rehearsed dahil rehearsed ang mga ito. Mayroon kayong eksakto kung ano ang pinili ninyo nang magpasya kayong magtaksil sa aking tiwala habang nagkukunwari na pinahahalagahan ito. Pagkatapos ng 3 linggo, natanggap ko ang huling liham ni Carla. Naka-folder kasama ang mga legal na dokumento. Walang tugon ang kinakailangan. Sabi niya, kami ay naninirahan sa Tarlac ngayon, sa isang maliit na bahay ng tiyuhin ni Paulo. Si Paulo ay hindi makahanap ng anuman dahil sa kanyang record. Ang gamot ni Tatay Ben ay mas mahal kaysa sa kaya naming bayaran. Pamilya pa rin kami, pakiusap pa, natuto na kami ng aral. Isinara ko ang liham at inilagay ito. Pagkatapos ng mga dekada ng pagsuporta sa mga hindi nagpapasalamat na umaasa, ang katahimikan ay tila angkop. Sa halip, tinawagan ko si Tita Melissa. Kumusta ka sa iyong bagong natagpuan na kalayaan? Mas mahusay kaysa sa inaasahan, Melissa. Nagpaplano ako ng hapunan sa Italian place downtown sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama sa akin? Gusto ko iyan. Napakatagal na mula nang nakihalubilo ka nang hindi nag-aalala tungkol sa drama ng pamilya. Napakadami na. Ang hustisya ay hindi nangailangan ng mga dramatikong komprontasyon o masalimuot na revenge schemes. Kailangan lang na itigil ang daloy ng mga hindi nakuha na benepisyo sa mga taong nagkakamali ng pagkabukas palad sa obligasyon. Tinuruan nila ako ng isang mahalagang aral tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng pamilya sa pamamagitan ng dugo at pamilya sa pamamagitan ng pagpili. Ang ilang mga tao ay nagpapatunay sa kanilang sarili na karapat-dapat sa tiwala at suporta sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Ang iba ay nagpapatunay sa kanilang sarili na hindi karapat-dapat sa pamamagitan ng kanila. Ang bahay ay tila mas magaan na parang ang pag-alis ng toxic relationships ay nagpabuti sa aktwal na kalidad ng hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagpaplano ako ng isang hinaharap batay sa sarili kong pag-asa. Sa 62,
Sa wakas ako ay malaya upang tuklasin kung ano ang hitsura ng tunay na relasyon kapag binuo sa mutual respect sa halip na financial dependence. Ang adventure ay nagsisimula pa lang. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon sa kwentong ito sa comment section. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Ang hustisya. Hindi ito kailangan ng sigawan o gulo. Kailangan lang ng pagtigil sa pagsuporta sa walang utang na loob. Natapos na ang lahat. Walang obligasyon. Si Carla, Paolo, pati sina Tatay Ben at Nanay Lita. Sila ang pumili ng kanilang landas. Sila ang nagtatag ng kinahinatnan. Ngayon malaya na ako. Sa edad na 62, nagsisimula akong magplano ng sarili kong kinabukasan. Hapunan kasama si Tita Melissa, book club, hiking. Mga bagay na para sa akin. Natutunan ko ang aral. Ang pamilya sa dugo ay hindi laging pamilya sa puso. Hanapin ang mga taong rerespeto sa iyo, hindi lang sa iyong pera. Salamat po sa inyong pakikinig. Kung may aral kayong napulot, paki-like at share po. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod kong kwento.